Oh, what's up mga kabayan? Meron naman tayong nakita dito O, kita nyo. May nakita kasi tayo mga kabayan post dyan. So tayo naman para ma-verify natin, nagpunta nga tayo ng Google at sinearch natin. O, ayan mga kabayan, legit nga. Nakita ko din si Marcos Jr. daw at saka ang nanay niya ay humaharap, no? Sa United States, no? Sa hindi pagsunod mga kabayan sa court order na magbayad ng 353 million ngayong 2024. Tapos yan, in restitution to human rights and abuse victims during his father dictatorship. Kita mo yan mga kabayan. Yan ang pinuno natin mga kabayan, na hindi sumusunod sa batas. Hindi siya law-abiding citizen mga kabayan. Masaklap dito kasi hindi siya mahuli mga kabayan, kasi siya ngayon ay presidente. Kamusta kaya pagka yan inatanggal o di kaya tapos ang termino? Kita mo yan mga kabayan. Yung si Tabingi at saka si Leila de Lima, hindi ko alam mga kabayan, totoo bang pare yun? Kita ninyo, nag-file ng impeachment, no? At meron siyempre na unlock na naman na bagong cronies, no? Yung si Zamora. Kita mo yan mga kabayan, kung makahalakha kay akala mo yan demonyitang nang galing sa ilalim ng lupa. At saka pangalawa, no mga kabayan, dinadaan-daanan lang tayo ng submarine ng Russia. Napansin niyo, 'di ba? Kita mo sa mismong dagat natin mga kabayan, lumutang yung submarine. Isa lang mga kabayan ibig sabihin niyan, no? Di ba't noon na kapag upload tayo dito na si Putin mga kabayan, si President Putin ay nagbigay ng statement na kung hindi aalisin yung mga missile, no? Long range missile ng EDCA na nakatutok mga kabayan, ay magtututok din sila ng mga missile, no? Na papunta rin sa atin mga kabayan kung nasan yung mga sites na yon. Ngayon, dumaan yung Russian submarine sa katubigan natin at lumutang pa mismo mga kabayan. Para nagpapakita lang na ano gang ginagawa na rin mga Pinoy na at di pa inilagay rin mga dati nun mga kabayan hindi naman ganyan nung Pangulo si PRRD. Isipin mo ginagalang tayo ng mga iba't ibang bansa, walang bumubuli sa atin. Ngayon mga kabayan, binubuli tayo Isa lang ibig sabihin yan, weak leader talaga ang ating Pangulo ngayon. Napaka weak leader. Ang ating namang mga kongresista mga kabayan, instead ng pag-usapan ay paano pa gagandahin yung bansa natin, paano sila makaka-legislate ng batas para kumbaga ma-enforce, no, na mas pagandahin yung ating kagamitan lalo na sa defense, no. So makapapansin niyo mga kabayan, dahil sa ginagawa nila nagmumukha tayong ingot sa ibang bansa, no. Lagi tayong viral sa iba't ibang bansa, no, dahil dyan sa ginagawa nila. Tapos i-impeach nila ang Vice President na totoong nagtatrabaho. At kung tutuusin lang mga kabayan, mas pa yung ating Vice President natin kumbaga mas nire-respeto pa nung ibang bansa kaysa dito sa ating Pangulo. Kumbaga courtesy na ang yung binibigay sa Pangulo kasi siya yung Pangulo, pero sa totoo lang yung ating Vice President talaga may kumbaga dignity, no? At binibigyan ng pansin ng mga iba't ibang bansa. Isipin mo yan, nakakaya yung Pangulo natin talaga. Nakakaya mga kabayan. Yung mga palabas nila, yung text message na nag-leak daw patungkol dyan sa impeachment, o wag sa daw impeachment kasi hindi naman important. Sa totoo lang nun mga kabayan, kung talaga siya matigas na presidente, bakit mo kailangan i-text? Ba't di mo na lang gawin na mag-press conference ka na sa ganon mas yun, legit. Yung sa kanya, pailalim mga kabayan tumira no? Pailalim na mga padali mo bungit talaga. Ito pa pala, maalala ko mga kabayan. Isipin mo, tuwid na lang talaga mga kabayan, mayroong interview si Bungit. Laging sablay dahil walang frontier mga kabayan, wala nang babasahin. Isipin mo may interview, akalain mo itatanim mo bigas? Saka nakakita itatanim mo bigas? Ano na Bungit? Nasaan na ba ang iyong kukote? Ikaw ang magtanim ng bigas kung tutubo yan. Okay lang sana kung sinabi mo palay hindi ka pa mababas isipin mo bigas ang itatanim, isaing mo at nang mapakinabangan, hindi yung itatanim mo yung bigas. Pambira ka Bungit, wala ka talaga sa wisyo lagi, no? Kaya naman mga kabayan, ba't tayo nagkaroon ng gantong Pangulo? Nakakapagsisi na kinampanya ko pa yung tao na sa pamilya ko nakakapagsisi. Dapat mga kabayan, dapat matuto tayo
ngayong midterm election mga kabayan, dapat matuto tayo. Yung mga hindi na dapat ibalik, wag nang ibalik. At yung alam natin na karapat dapat at masasabi natin na mayroong paninindigan, yun ang ating ilagay. Lalo na dyan sa Congress ko. Laging impose yung power of the purse. Kita nyo naman kung paano mag-trip-trip sa power mga kabayan. So yun lang no mga kabayan, see you sa susunod na video natin. At anyway nga pala, ito rin pala yung mga isinampa no na complaint para ma-impeach ang ating Vice President.